si Luna sumasayaw dun sa Exactly. diba? Takbo eh. Welcome guys! Hello! Kamusta? Episode 48 tayo ngayon. Iyon. Welcome. Okay kayo? Okay. Matching kayo ng shirt ngayon. Sorry, hindi ko nasuot yung sa akin. But anyway, welcome to episode 48 of Spot Pinoy. Nako, sige, we'll be transparent about this. Itong guest namin, June pa namin siya, unang kinontak, di ba Mark? For Pride Month. Para sa Kasi Pride for Pride Month sana, we wanted to talk about LGBT couples here, living in Canada. Kasi actually, meron na rin akong mga ilang nakakwentuhan na LGBT couples who say they really want to move here and because they feel like dito sila mas accepted, mas welcoming ang Canadian culture sa LGBT couples. So anyway, yan po ang istorya din ng ating guest for this episode. Nakita niyo naman. You might have seen him sa social media or mga events na pinupuntahan ninyo. Saan ba siya based, Mark? Sa Regina. Dito sa amin. Yan, sa Regina. Okay. Sige, ipasok na natin siya. Si Vittory Vita. Hello, Vittory! Yun, no? Hello, everybody. And thank you for having me sa Naku! Nawala agad ang kanyang video. Hoy, Vittory, ano nangyari? I will kick him out para mapilitan siya. May tumatawag pag ganyan? Minsan pag ganyan. Okay, kick out. Okay, i-kick out ko siya para mapilitan siyang mag-reconnect. Pumasok ulit. Yun? Oo. Oo nga. Yan, si Vittory Vita. Isa siyang events host, Mark. Oo, Nakapanood ka naman ng ano niya. In demand dito yan sa Regina pag may mga birthday, talagang may mga events na kailangan ng host. Yan. Mukhang ang busy niya kasi June pa eh. Ngayon lang uli siya na bakante, di ba? No. Oo. Alam mo, tingnan natin. Actually, sige. While babalik ka siya, pakita natin ang kanyang Facebook page. Tingnan nyo naman. Wow. Yan, no? Vittory Vita. Ayan po ang kanyang partner also dyan sa profile picture. Okay. Yan yung partner niya. Yeah. Oo. Ito siya in action. Wait, andyan na siya sa backstage. Wait lang ulit, Vittoria. Tingnan mo, inuuna namin ng pictures. Diba? Yan, no? Bongga. Alam mo ba? Naku po, bongga. Ang laki ng perlas, talagang bigat niyan. May trivia yan eh. Papasokin mo muna si Vittoria. Ay, okay. Yan. Yung Vittoria, nawala ka ng ano nangyari? Yeah, so may tumawag. Hindi ko lang alam kung sino. Nag-message, is this Vita? So hindi ko rin siya kilala. So I think, I wonder. Baka client. Client yun. Baka client. So I'll talk to them after. Naku, sorry I hope that's no okay. worries, yeah. Teka muna, so do we call you Vita, Vittory? Ano ba? Eddie, you can call me any name you want. Vittory, Vita, V. I think a lot. May iba-iba akong pangalan eh. Alam natin pag katrabaho ko yan kasi Vic ang pangalan ko sa trabaho. Alam ko pag kilala ako through social media because they really call me Vittory or Vita, ganyan. So, yung mga iba din yung tawag ng mga high school friends ko. So, medyo may split personality ata ako. Ang dami mong susulat sa form niya, no? Yung alias. Trivia nga eh. Ngayon lang malalaman ni Vittory. Alam mo ba yung birthday at binyag ni Dylan? Yung first, tsaka kinukonta ko yan para mag-host sana. Sobrang busy. Hindi ko nakuha si Vittory. Wow! Ganun siya ka-in demand, no? Is event hosting your full-time job ba, Vittory? So, no, my full-time job is I am a registered nurse. But then, pero sumasideline tayo as an events host. I do social media promotions for different brands as well. Tapos, aura-aura, syempre, on your days off. Ang galing naman. Ano ba tatawag natin? Vittory. Bita na lang, Bita, no? B. Vita. Yeah, okay, Vita is nurse. good. Ang alam namin, sobrang busy ng mga nurse. Pero ikaw may time ka pa para mag-host ng mga event.
Ako, hindi na ako pumipick up yung extra shifts ko as a nurse kasi sabi ko, feeling ko nakapagserbisyo na ako. Aha. Feeling ko nakapagserbisyo na ako sa mga pasyente ko on the days that I'm working. Yung pag off naman ako, yun na yung time ko for myself to do other things that I enjoy being a nurse, but then iba din yung nafi-feed ko yung soul ko in a way, alam mo yung na-enjoy ko yung mag-dress up, mag-video, to go to events, to meet different people other than being in healthcare. So, honestly, hindi ko masyadong pinopromote na nurse talaga ako Mhm. sa social media ko kasi feeling ko I want to keep that professional life in its place. Tapos meron din akong a different one sa outside of work. Parang feeling ko mas nadidistress ako sa buhay. pag may Oh, ganun akong mga avenues for creativity, ganyan. nice. Oo. Pero alam mo, ayun nga, parang yung sinabi ni Rice, usually kapag nurse, yung mga kababayan nating nurse, yun na yun eh. Kasi okay na ang sweldo ng nurse. Hindi na sila Oo. magpapagod pa ng iba Exactly. pang rase. Di ba? Isang ano, sorry Ina, no? Isa yung kumbaga bakit na itanong namin kasi nga maganda naman yung sweldo. So apparently, di ba? So, Oo. it's not about the money, I guess. Yeah. Talagang, it's your Oo. passion. Oo. Passion. Mhm. Tama? Kaya, parang, yun nga, pag minsan, hindi rin ako talaga always available mag-MC kasi meron din talaga akong day job and, that's the one that really pays the bills, The other things that I do outside of work is yung mga paraket-raket with different events, yun yung para, like I get to enjoy. So, unfortunately, feeling ko nga si Mark nung kinontak niya ako, siguro may work ako noon or meron na akong naunang event na Oo. naka-schedule. So, ayun. Oo. Busy. O sige, puntahan na natin itong talagang original topic sana natin. Nung way back in June nga Vita, we wanted to, get a story as being in an LGBT relationship. Ayan, with your partner. Can I post a picture of you and your partner? Yeah, for sure. Yes. Ayan. What's his name? So, his name is Troy. So, Troy, siya? okay. Yeah, Troy ang name niya. So, he works for a telecom company here in Saskatchewan. Tapos, siya ang isa sa mga naging icing sa cake ng being in here. Naku, may tumawag na Tumawag naman. uli. Biti Talaga? Busy talaga dito. Biti. Pambira. Hindi man yan. I-count natin ulit. Pagka yan, ba yun? pag rest day niya eh. Pag rest day niyan, syempre alam ng tao na rest day, dun tatawag yung mga... Oo nga, ano ba yan? Kung kailan kikinig Ayun na, doon na tayo sa chismis, mga Andre. Sabi niya, icing on the cake sa kanya malupit eh. So I guess dito niya na-meet si Troy, di ba? Malapang. Baka dito niya. Hintayin natin ulit. Si Vittory Vita. Ilan taon na kaya si Vittory Vita dito sa Canada, mga Andre, no? Oo, ayan. Oo. Sa tingin ko, nauna sa akin niya sa dito sa Alam niyo, puntahan niyo yung Facebook page niya. Hindi ko lang kinuha pero wow, grabe. Meron siya mga daring na mga pictures doon. Ang bababa ng cleavage. Nakakatuwa. Sige, hintayin natin ulit. Baka dito sa comment section natin, pwede kayo mag-share din ng mga stories about your LGBT friends na nandito sa Canada, here, and how they compare it back sa Philippines, diba? Tsaka napansin ko rito, maganda rito. Parang sobrang busy ng tao, wala na nga silang pakialam sa buhay ng ibang tao, no? Oo, isa din yun. Yung mga... Hindi na pinapansin, no? Oo, kasi pinagmamasdan ko. Punta ako downtown, nakikita mo kung paano sila manamit, di ba? Wala silang pakialam kung... Alam mo yun, kung anong ayos nila, di ba?
they don't mind Correct. anybody, yung gano'n. Yeah. Pero more than that, syempre, one of the biggest differences ng dito sa Pilipinas at sa Canada pagdating sa LGBT community is legal po dito ang magpakasalang same-sex. Legal po dito ang same-sex marriage. Oo, Yun, legal. oh. Yeah, I they can get married here. And what comes with that? Syempre, yung legal implications niyan, di ba? Kasi sa Pilipinas, sa totoo lang, yung mga LGBT friends ko, hindi naman nila gustong i-recognize ang marriage nila sa church. Alam mo yung bigay na nila yon sa simbahan kung ayaw sila. Ang gusto nila, legal recognition. By the government. Ako may say ako sa desisyon ng partner ko sakali magkasakit siya. Ganun ba? Wait, hold on. Naku, may tumawag na naman, ano? Oo, yeah. Sorry, sinagot ko na lang para hindi na siya. Para Tumawag hindi na ulit. siya tumawag ulit. Oo. Yan. That's I'm alright. so That's sorry. alright. Oo, sinabi sige. ko lang that we're doing this and then sabi niya, nag-sorry naman siya. Okay. Sige, dali, ako-curious kami. Tell us about your story with Troy. Ayan, si Troy. Okay. In the cake. Yeah. So, si Troy, I met him 3 years after I arrived here in Canada. Tapos, I met him 3 years after I arrived here in Canada. And then, inintroduce siya meron na kaming common friend na inintroduce ako sa kanya. So, si Troy meron siyang Filipino friend at work. Tapos, nereto kaming dalawa. Oh, wow. Okay. Oo. So, I was at the mall, meron kaming mall dito, maliit lang na mall. It's called Cornwall Center. Tapos, I was shopping. Tapos, yung friend ko, nakita niya ako, sabi niya, V, single ka ba ngayon? Ganyan. Sabi ko, oo, kaka-single ko lang 1 month ago. Ay, taray! Meron ka ganun na. pa, ha? Oo. Tapos sabi niya, ready ka na ba? Sabi ko, feeling ko ready na ako, I guess, diba? So, after noon, sabi niya, akala ko hindi agad-agad yung namin, na magkikita agad. So, feeling ko, hindi to magmamatch yung mga schedule, ganyan. Nagulat ako na schedule nila kinabukasan agad. So, after nung nakita ko yung friend ko sa mall, kinabukasan, lumabas kami agad. We went to a restaurant. So, yung friend ni Troy, kasama niya yung isa kong friend na nag-introduce sa amin. So, everybody got together. Hindi siya awkward. Alam mo yun, una mo siyang mamit and all. Tapos, yun. And then, yung lolo mo, nakatingin na pala, before pala nung papasok na ako dun sa restaurant, nasa car pala siya, tinitignan niya kung sino yung papasok doon. So, Kung lalabas din ba siya o ano na siya? Oo, kung lalabas. Oo. Kung matatakot ba siya or hindi. Ano naman siya, nakapag-decide siya na, to join the dinner. So sabi ko, so I think you liked what you saw, I guess. Oo. So ayun, nag-dinner kami, masaya. It was a really nice meet up with everybody. Tapos, I think we just clicked from there. And how long have you guys been together since then? So, kasi 3 years after you arrived, when did you get here? Ano na, I came in August 14th, 2014. So, mga 10 years ago na ako dito. So, mga 7 years na kami. Yeah. Wow! Tagal na. Are you guys married already? Ano ba? Hindi pa kami married. Yeah, but we're together, yeah, for 7 years. Wow! Okay. Ano kayong dalawa? Hindi, okay. Ano muna tayo, backtrack. Kasi interesado rin ako kung anong pathway mo, paano ka nakapunta sa Canada. Yeah, yung ganun. Okay, so ang pathway ko to come to Canada was through that provincial nominee program ng Nangyari?
I did the provincial nominee program, tapos Saskatchewan nominee program. Tapos it was through a family sponsorship thing. So merong ang dami kasi namin na dito sa Canada. When I came here, there were about 300 of my family members that were already here. Oh, So, Really? yes. So ngayon so ngayon mga nasa ano na kami, let's say 600, ganyan. Oo, Grabe, tumobe. sa buong Canada? Paano? Teka, family member as in relatives, blood related? Oo. Blood related, tapos nagkanya-kanyang dalahan ng mga kamag-anak. Mm. Oo. So, So, okay. Sige, sorry. yeah, so Saskatchewan um, lang yun, ano, Vittori? Saskatchewan. mayroon kaming mostly talaga nasa Saskatchewan, pero meron ding kaming mga kamag-anak na pumupunta sa BC, na pumunta ng BC, pero mostly talaga hindi lumipat eh. So, yung mga aunties ko, mga uncles ko, nandito na sila. You know, some of them have been here for maybe about 36 years. Yun yung mga pioneer Yoraubas. Yun yung talaga yung last name ko. Mga Yorauba kami na nandito sa Regina. So, kanya-kanyang dalahan sila ng mga pamilya. And that's what happened. Kaya dumami kami dito. We were able to take advantage of the time when it was easier for everybody to get a family member, mga pamangkin, mga mga kapitbahay. Imagine, di ba? Oo, dati Oo. pwede pala yun, Ina. Kukuha ka ng Oo, kamag-anak dito. ko, papuntay mo sa Canada. Up to what degree na relative ang pwede? Kasi ako, pamangkin ako eh. So, Tingnan mo, mga pamangkin, nakuha ako. But then I think what they did was they went through there was a cleaning business na nagbibigay nung mga, I didn't know how it was called before, pero parang tawag ata nila ngayon LMIA, yung mga ganyan. LMO Tapos dati yata. o LMO ata, oo. Ah. So, bale, meron kang job offer na ibibigay in parang on top of your being a nominee or something. Parang ganun. So, Okay. ang ginawa ko, nag-fill out nung nasa Pilipinas pa ako kasi dati I was working sa Makati Medical Center before I moved here. So, yung pamilya, pag may mga family members kami na galing ng Regina, umuwi ng Pilipinas, nagdadala sila ng mga papeles. Tapos, pinapa-fill upan nila sa mga kamag-anak kung sinong gustong pumunta. Grabe, no? Parang ang dali. Yeah. Oo, So, no? yung nanay ko, isa doon sa mga, ako nga, i-apply ko nga yung anak ko din dyan. So, I was filling out, yung mom ko is from Dumaguete, so Shaton, in Negros Oriental. Pinapadala yung mga papeles sa Manila. Tapos sabi ko, sige, fill outan ko na nga lang din to. Hayaan mo na. Kung totoo, di ho totoo, ganyan. Tapos, hanggang sa nagulat ako I think because I started applying in 2010. And then I didn't really get to leave for Canada until 2014. So, medyo matagal din siyang process. Pero at least when I came here, I was a permanent resident Landed agad, which PR, was no? really good. Did you have to go through a bridging program to be a nurse? I did some bridging programs because I was an LPN first before I became an RN. So, bale, me being an RN, I had to do an LPN program and then I had to do an RN program. So, medyo mahaba-haba yung proseso, but then I think it's worth it. Yeah. Yun. Okay. Tagal pala. When did you get into, si Mark? Oy, Ina, teka. Narinig mo ba, Ina, kung gano'n sila karami rito? Oo nga Hindi eh. nga, pero parang marami. Ilan nga ba? 600 na nga daw yata, 600. Ano? Blood related. Grabe. Ano ulit? 600 na kami dito. 600 na kaming mga Yoruba dito sa Canada. No! Grabe, di ba? Pag alam mo yung pag nag-reunion, yung buong hotel, okupado. Pero I assume many of them or most of them were born here already, no? Siyempre, mga next generation na yun. Pero ang dami nila, di ba? Oo, pero
Yeah, I think the first ones talaga, mga siguro 50, ganyan. 50 or mostly talaga kinuha. As in, merong Urauba compound, kasi yung mga Urauba is from Mm. Himalalo at Negros Oriental. Yung Mm. compound doon na Urauba compound, ang mga nakatira sa mga bahay, mga caretakers na kasi halos nandito na lahat. Ay. So, Na lahat yung compound, no? oo, so yung Grabe, compound, what are nadala you? na. What? Sila ang alam ko, pinakamarami na alam ko. Meron pa ba kayong kilalang mas malaking angkan? Ang dami So, niyan, ang dami nila, ano, grabe. mag-comment kayo dito kung sino yung malaki rin yung angkan nyo Paramihan dito tayo sa ng angkan. Palakihan pala ng angkan. So, B, Grabe. maiba na tayo. Ito, medyo seryoso na. Kumbaga, Oh, nakaranas ka na ba ng maano ka? Anong tawag dito? Yung discriminate. discriminate, di ba? Oo. Dito sa Canada. I think na naka-experience ako ng discrimination, but hindi kasi, alam mo yon, parang hindi siya nangibabaw siguro yung experience na yon. Kung meron man, hindi ko din masyadong napapansin in a way. Mhm. But I guess when I started as a new nurse, as a new RN, it was difficult to kind of mesh with the people in the unit. Alam mo yon, parang feeling ko ang dami kong mga insecurities na parang Pinoy ako. Feeling ko alam ko naman yung ginagawa ko pero parang bakit hindi sapat? Yung mga ganyan na Oh. may ganong feeling. But then, I think through time, as Filipinos, we are very adaptable. Talagang lumalaban tayo. Um, I don't want it to be a defining experience for me. I feel like I always want to be able to get out of it I was able to do it. I was able to go beyond that adversity. Yung mga ganyan, yung Oo. feeling ko Mm. gusto kong nilalabanan yung mga ganong feelings. And so, I think kaya for me, kahit na na-discriminate man siguro ako or siguro hindi nila gustuhan kasi Pinoy ako, I'm sorry. What the Yeah. hell? Saka sa kung nurse na Filipino, baka sila pang intimidated sa galing mo, Oo, Victoria. magagaling Oo eh. nga. Oo. Baka ano ka lang, masyadong nako-conscious na, naku, galing akong Pilipinas, di ba? Mm. Oo. Merong mga ganong factor na kailangan mo lang talagang you have to assert yourself. You have to make sure that you show what you can do and you do more than what you're expected of. And alam mo naman, our work ethics will always come through kahit na Mhm. ano pang adversity ang madaanan natin, 'di ba? So kaya I think kung may na-discriminate, meron siguro akong mga moments na feeling ko hindi nila, like, I felt like I was excluded in a way. There were moments that I felt like I was excluded. But then, I was able to, alam mo yung parang lalaban tayo dito and Mhm. makikihalubilo tayo dito kahit hindi pa nila tayo masyadong feel. And then, alam mo, natututunan nilang, hindi naman pala, okay naman pala. Alam mo yung mga ganyan na Yeah, oo. moments. I think some people also just really need some time to warm up to you and Aha. to who you Yeah. are. So Yeah. yeah. Correct. Oh. Alam mo parang ano lang yan in your house, 'di ba? If you have visitors, the visitors will always feel na kailangan mo muna mag-adjust. In the same way na may-ari ng bahay, parang siyempre titignan mo, sino ba 'tong nasa bahay ko ngayon, 'di ba? And then eventually, at the Ah. end of the day, you'll be friends already. Ganun talaga Yeah. being immigrants, 'di ba? When you Yeah. move to a different country. Lahat Okay. Ako nag-a-adjust naman, talaga tayo. Oo. oo. Kung Ako naman, yun na nga, sige. going back to our topic. I don't even know, right? Ang tinutukoy mo bang discrimination sa being Ah, Filipino, yung or Yung do you wanna or compare sa it pagiging sa at least kumbaga yung pagiging member mo ng yeah. LGBTQ. Okay. dun ka ba Yeah, Oo. I think I was talking more about being No, Filipino with Yeah. that's that okay. Yeah, that's discrimination okay thing. Oo. too. Oo. Oo. Pero as an LGBTQ, Oo. feeling ko may edge nga. Feeling ko meron nga agad initial na, kasi parang they feel like
like you're fabulous and you come I to love work it. fabulous. 'Di ba? Pagpasok mo pa lang, naka-pink ka na, alam mo yun, naka-smile ka na. So, alam mo yung mga Parang masaya kasama. agad yung dating, oo. Oo, Oo. so wala na, Positive happy na vibes. sila, naka-smile, nakasimangot sila, 'di ba? Kasi pagod sa trabaho. Papasok ka, naka-smile ka. Alam mo yung parang, "Hey girls, let's start working." Ayan, hindi Ah, na. gano'n ka ba, Mm. Abby? Gano'n ka sa work 'pag ano? Medyo ano ako, Ikaw medyo ang ilaw ng sunlight ano, ako pag pumapasok sa trabaho. Parang feeling ko kasi, alam mo yung trabaho bilang nurse, minsan alam mo yung mabigat, stressful, ganyan. oo. Oo, pero feeling ko pag papasok ka, nakasimangot ka na agad, parang mas magiging hindi maayos yung araw mo. Kaya feeling ko, pagpasok agad, smile agad. Kung pwedeng magtumawa na kayong lahat, tumawa ng the rest of the day. Feeling ko it sets the tone for the day. Ganyan. Oo. Yun, kumbaga room warmer pala 'to si ano 'no, si Nakakatuwa, B, di ba? oo. Ako, I agree. I love the energy. Pag gano'n ang kasama mo sa Yung workplace. parang Lalo na alam kung yung stressful environment. yung Tsaka alam mo yun, nakakapagod pero masaya kayo, di ba? Yung ganun. Oo. oo. Tsaka yung may Yun mga tao kasing ano, kumbaga let's say may problema sa bahay, pupunta sa Oo. trabaho, nadadala nila yung energy nila ro'n, 'di ba? Yung gano'n, Oo. Yes. oo, yun ang medyo mabigat, eh. Lalo na kung Ako boss mo naman yun. oo. Can you compare with us, kasi sabi mo nasa Makati Med ka din. Well, working, hindi, actually, yung pagiging LGBT, okay? Sa Member of the Pilipinas. LGBTQ community in the Philippines and in Canada. Ano ba talaga yung difference? Because as I mentioned earlier, no, you're not the first person who told me na parang isa sa mga reasons why LGBT community move to Canada is because they feel like they're more respected and accepted in this culture. Mhm. Mm. And totoo yan. Talagang when I was in the Philippines, hindi talaga ako masyadong out. Alam mo, yung mga pictures ko noon, nakita ko nga yung mga pictures ko yung 10 years ago, na I know that I was gay. I know that I Uh-huh. was part of the rainbow. But then, hindi ako ganun ka parang open, even to my family. Alam mo yun, parang nung pagpunta ko na dito, parang dito ko na naramdaman na, you can be who you want to be. Alam mo yun? Parang feeling ko hindi ako masyadong na-judge in a way for being who I am. So, mas naging open ako to accept my truth, and I got more open to being more myself. So, sa tingin ko nga, feeling ko mas masaya ako in a way because I feel like I could be free and be truly me. Ganun. Oh, Oo, nice. yun. I don't know, is it the culture, the people, the mindset? Yep. Ano kaya bang meron dito na wala sa Pilipinas? Vita, Vittori, papalit-palit yung tawag ko sa V kanya. or V. Vita, oo. Yeah. Oo. Sa feeling ko, it's more of the culture. I feel like when in the Philippines, the LGBTQ community is tolerated, it's tolerated. But I feel like in Canada, we are celebrated, Yun. we Okay. have, but I think in the Philippines, it is much more, ano na ngayon, mas tanggap, mas celebrated na din. Feeling ko when 10 years ago, it was a different story, but I think the Philippines has come a long way when it comes to the LGBTQ community. And so, feeling ko dito naman, Canada has been a pioneer of giving gays and the LGBTQ community the rights and the civil rights that the LGBTQ truly deserves. So we have come a long way too, and Canada has pioneered that. So ngayon, feeling ko, may mga pinaglalaban pa rin ang mga LGBTQ community, pero we have come a long way somehow. And we thank Mhm. those that have come before us, who have made sure that the
LGBTQ community is accepted in society. Mm-mm. Oo. Halimbawa, syempre, obviously, yung big factor of same-sex marriage sa Pilipinas, pinaglalaban pa rin yan ng mga Mm-mm. LGBT advocates. Dito, it's, ang tagal na. Kailan pa ba tinitignan ko 2005. So, Oh. Yes. yeah, 20 years ago pa. Matagal pa sa atin yan, Ina. Divorce nga hanggang ngayon, wala pa yata eh. Exactly, na kaya hindi ko nga alam, medyo baka matagal-tagal pa rin sa Pilipinas yan. But for you, I know you're not married to your partner, but maybe you have friends who, do you ever think about getting married here? Here, naiisip namin pero we are still enjoying. Sabi ko nga, feeling ko si Vittorie Vita ay bata pa kaya kaya Ayaw sabi pang ko, matali. napakabata ko pa para mag-settle. Yan, oo nga, mali, oo. But Diba? no, we have been committed to each other, but then hindi pa wala pa kami sa part na yan ng pagpapakasal. But if it Yeah. comes, if it happens, it happens, diba? Yeah. Oo. Oo. Sorry for the question. Actually, No, ang gusto that's ko- okay. ang tanong ko talaga dapat is yung parang coming from the Philippines, did you ever think that you would have this option, di ba? Being gay, di ba? Nung growing up in the Philippines, syempre wala pa sa yung concept of who will I grow old with, di ba? Na parang sino ikakasal ko. Did you ever think that you would have that option pala, no? Yeah, Eventually, diba? I never thought of that. I knew that I was capable of loving someone. I know that someone is capable of loving someone, of loving me as well. Pero hindi mo maisip kasi parang, when I was growing up, there were not a lot of gay couples that that I saw na, alam mo yun, parang feeling mo, magiging ganito kaya yung relationship ko. Hindi mo kasi nakitaan yun ng habang lumalaki ka. Syempre, I grew up in a small town in Negros Oriental, and very payak ang pamumuhay. Kung meron man sigurong LGBTQ couples na nandun, tahimik sila, hindi masyadong lantad. Pero dito, hindi Hindi sila nagsusuot ng pink doon, B. Oo. 'Di ba? Oo. So, kaya hindi ko siya naisip, but then I think I realized na meron palang society na nag-a-accept ng ganitong lifestyle na ikaw pala ay pwedeng mahalin at pwede kang magmahal ng buong buo, even with the same sex. So kaya talaga, I'm very thankful na napunta ako sa Canada. I have so much gratefulness sa ko. Kasi sa atin, iba ang pagtingin di ba? Pag may couples na LGBT, katulad kay Vice tsaka kay Ion, di ba? Kumbaga iba yung tingin ng tao, di ba? Parang no matter how, kasi ang dami naman mga LGBT community na nakikita tayo lagi, on TV, ganyan. But there's still, meron pa rin mga eyebrows raised up to I believe, no? Yeah, and you're right. There's that stigma that somebody is always benefiting from someone, na kesyo pumatol sa bakla dahil kailangan ng pera. Ano yung mga ganyan? Pumatol sa bakla, kesyo gusto sumikat, yung mga ganon, yung mga, alam mo yung minsan nakikita nila na ang bakla ay, alam mo yun, parang kinakapitan in a way because there's a much bigger need for them, but then hindi talaga sa pagmamahal. And so I think through time, it has been healing for me na ganito yung nangyayari, na na-experience ko na mahalin because of who you are as a person. And I know that somewhere out there, there's hope for the LGBTQ community na mamahalin kayo ng buong buo in a society, lalo na in a society that's open for these things, and you're free to be who you are. Alam mo, buti you mentioned that V na lang, V.
yung parang may mga impression na, nako, gusto mo lang magkaroon ng, pera lang ang habol mo, Pera, yung mga yeah, ganyan. ganun, oo. Kasi kahit sa mga hetero couples, yung mga Pinay na nag-aasawa, let's say, especially ng foreigners, they always get bashed for that. 'Di ba? Kahit Oo naman nga. tunay naman na pag-ibig, marami din naman sa kanila, 'di ba? Automatic, no? Oh, Yung and mentality and just natin. imagine paano pa, baka it may be worse. Is it, that's what my question actually is, for LGBT couples na ikaw, your partner is a foreigner. Did you get that kind of criticism before? Feeling ko hindi naman dahil yun nga siguro dahil with our circle, I guess like everybody knows that we're both professionals and siguro ganun. Pero feeling ko siguro kung dumating ako dito nung alam mo yung kung yung siguro magiging ganun siguro yung stigma din sa akin kung kinuha niya ako sa Pilipinas, yung mga dinala sa Oo. Pilipinas to come here and yun nga unfortunately hindi nakapag-aral ganyan. Pero siguro dahil when I met him, I was who I was and he was who he was. Parang feeling ko nabawasan yung stigma na ganun sa amin in a way. Pero kung siguro naging iba yung situation, yung may mga kaibigan ako na syempre nung mga kinuha sa Pilipinas tapos hindi nakapag-aral, ganyan. Feeling nila na, syempre kumapit yung mga kababayan natin para makagkaroon ng chance na makapunta dito. Pero I think it's it's all parang stigma lang din naman yun, you Oo. know. Depende sa You never, sitwasyon, no? Oo, depende naman sa sitwasyon. Siguro meron din talagang, siguro meron din Oo. talagang yun yung pakay nila. Pero yung Oo. iba hindi naman, ano naman sila, Correct. they're very genuine with what they want from and in any way it's a partnership, so if both of you come together and respect each other, yung relationship nyo talagang magpo-prosper. Pero kung syempre hindi naman talaga para kayo din sa isa't isa, ay hindi din talaga kayo mag-grow in your relationship. Yeah. Nagkaroon ka ba ng boyfriend sa Pilipinas, B? So nagkaroon ako ng boyfriend sa Pilipinas pero talagang super tago, as in Oo. walang aamin yung mga kaibigan mo, syempre yung mga close sa Ang inyo, hirap nun, no? pero hindi talaga yung mga sa pamilya ng jowa, syempre hindi niyo maaamin yun. Oo. Oo. Pero alam ng Tapos family mo nung nasa Pinas ka pa? hindi ko sinabi sa mga uncle ko na may jowa ako Oo. kasi natatakot din ako sa stigma na ang nakakatawa, meron akong uncle doon na sabi talaga, naku, mag-ingat ka sa mga lalaki dito sa Manila, gagamitin ka lang nila. Ganyan. So, May so, ganun. Tinandaan mo ba yun? So, syempre tumatak yun sa utak ko talaga na sabi ko pag nag-jowa talaga ako, hindi makakahingi ng isang kusing yan sa akin. Oo. Oo. Ayan. Oo. Kasi may mga pumorma. Kaso, naggugulat ako pag nag-start na yan na manghingi ng pampaayos daw, kunyari magpapaayos daw ng TV, manghihingi na ng pera. Medyo Lalayo ka sabi na. ko, ay, sayang, pogi sana. Kaso, parang alam mo naman sa sarili mo na yung gusto lang ay syempre yung mga conveniences sa buhay. Kaya sabi ko talaga, pag nakikitaan ko na ng mga ganun, medyo hindi na, talagang hindi medyo, pero hindi na ako nagre-reply. Buti hindi So, ka hindi ka Oo. nabulag ng oo, pag-ibig. Is that oo. also a thing here in Canada? Yung mga ganung, Oo. oo, sinasabi mo na hingi ng pa-load, yung mga ganun ba? Did you have that sense na baka ganun din yung iba dito? Meron. So actually, nung bago ako dito, meron akong na-meet na, na ganun din, nakitaan ko din ang signs ng ganun. Kasi magpapalibre, di ba, kakain kayo sa labas, Oo. ganyan. Kakain kayo sa labas, kaso, kakain kayo Sagot sa mo. labas, tapos, siya lang ang unang darating, tapos biglang darating yung barkada niya, ililibre mo din yung barkada niya. So, Hoy.
nung naggulat ako kasi parang naging hold up yung nangyari. So sabi Oo. ko, ay, sorry, hindi. Sorry, hindi to para sa akin. So, syempre, ganun, after nun, you learn from it na, ay, Yeah. hindi pala. Kala ko Oo. nag-speak out ka eh. Oh, pambihira ano to? So, ang nakakaloka, tinan mo talaga eh. Oo Kahit sa nga, no, malalo, kahit pambihira. sa ganun din. You have to be careful nga naman. Oo nga, buti hindi ka Those nabubulag red ng flags pag-ibig. kung tawagin, di ba? Oo. Oo, medyo, ano kasi ako, I think, di ba may iba talaga na nabubulag talaga sa pag-ibig kasi Oo. kagwapuhan, kakisigan ng mga lalaki, syempre kahinaan ng mga, ng gaya kong medyo, alam mo yun, parang, kahinaan ko yan bilang, as an LGBTQ Yeah. person, as Oo. bakla, na talagang pogi, di ba? Pogi, makisig, ganyan. Siyempre, nahuhumaling ka talaga agad sa ganun. Pero pag nakitaan mo na medyo mararamdaman mo na, wait lang, parang ito yung pakay niya, ay hindi, hindi to para sa akin. Oh. Tanong. Saan ka pag B, let's say nasa public places ka, nasa mall ka, nagsi-CR ka. Pag dalawa lang CR, babae, lalaki, saan ka nagsi-CR? So kasi may mga araw na hindi ako ayos na ayos. Oo. And Oh. dahil hindi naman mahaba ang buhok ko at pwede naman akong alam mo yung parang hindi rin naman ako Hindi ka maarte. yung super yung pag hindi ako ayos na ayos at lalaki lang ang forma ko, sa lalaki ako nagwa-washroom. Okay. Pero pag kasama ko yung mga girlfriends ko, mga kamarites ko, mga shout out nga pala sa aking mga shezis and sa mga kumaring Ayan. beshies. Ayan. Oo. Pagkasama ko sila and komportable akong mag-washroom sa girls alam mo yon, parang when I feel like I'm able to go to the washroom sa mga girls, yun, nagwa-washroom ako sa girls. Pero I still feel a little awkward Awkward. when Yeah. I go to when I go to girls washrooms, kasi parang feeling ko it's a very personal space for women, 'di ba? So as much as possible, kung okay lang na mag-washroom ako sa guys, doon talaga ako sa guys kasi mas nasanay na din ako doon. Kaso doon naman awkward din ako Ganun pag din. ayos na Awkward din, no? ayos ako, 'di ba? Pag ayos na ayos ako, tapos minsan naka-wig pa ako, 'di ba? Ganyan. Parang feeling ko, ay, parang hindi rin ako magbagay dito. So, Oo mabuti, nga, no? merong spaces dito sa Regina na naman, LGBTQ friendly na Yeah. siya, it's for all genders na washroom. Pero hindi naman din kasi lahat talaga ganun. So, depende kung ano yung suot ko. So, pag nakapanlalaki ako ng suot, sa lalaki ako ng washroom. Pag Mahirap din pala, no? babae ako, sa babae Mahirap ako din, no? Parang, washroom. dito ba ako? Parang gano'n, Correct. isip Alam ka mo, rin, no? parang I watched somewhere, going to the bathroom is a big deal for many LGBT Oo, people. kaya nga. Oo, mga Lalo LGBT na pag people. trans. Awkward kahit saan ka magpunta. May parang mga trauma sila. May mga ganong experiences because of, kung saan sila dapat magbanyo. Hindi nila alam nga. Parang si Vito, hindi alam saan ba siya lulugar. He feels awkward in both. Sabi niya, di ba? Yeah. Oo. Oo. So, dito hindi pa lahat, ang merong, I mean, I guess the law does not require for establishments to have an all-gender washroom. But there are some. Tama, no? But there are some spaces that have all gender washrooms. So, yun, mas parang mas kampante, ganyan na alam mong hindi ka ma-judge ng other, yung mga nasa loob ng washroom mismo. Oo. May nag-trending sa Facebook. Kanina papakinggan ko yung tungkol sa yung mga boyfriend kanina. Hindi ako nakasabat, sayang. May nag-trending sa Facebook yung pinatay yung waiter ng 2 oras. Nakita mo ba yon? Yes, nakita ko. Ano masasabi mo doon as yan. Ano masasabi mo? Ang masasabi ko doon, dahil hindi ako nag-hormones, hindi ako, alam mo yun, hindi talaga ako
hindi rin ako nag-transition from male to female. Feeling ko it matters so much to those who had those Surgery. yung mga nag-transition, Oo. nag-hormones, nag-surgery to feminize para maging more feminine sila. Kaya talagang pinaglalaban nila, medyo sensitive talaga sila sa mga ganong tawag, kung natawag silang sir or napagkamalan silang sir. Ako naman, it doesn't matter to me if you call me sir or ma'am. Meron lang instance na sa Pilipinas nga. Siyempre, umuwi ako last year. Nung Mhm. umuwi ako last year, siyempre, ang ano ko, naka-earrings talaga ako na bongga, naka-crop top pa ako, alam mo yung Fabulous. ganyan. Siyempre, ang tawag sa akin ni Kuya, sir. Tapos siyempre, nag-joke lang ako. Sabi ko, Kuya, nag-earrings na nga ako at nag-crop top na nga ako at ganyan-ganyan, sir Oo. pa rin. Sabi niya, ay, sorry, ma'am po ba? Sabi ko, no, hindi, nag-joke lang ako. Okay lang kahit ano. And feeling ko naman kasi, meron din talagang ibang kung may iba na minsan malicious yung pagkakasabi na Sabagay. Yeah. Oo. talagang, di ba, mafe-feel mo din naman na Oo. parang binabastos ka. Pero kung sa tingin mo naman, hindi ka naman, the way you were addressed as sir was out of respect, at hindi naman malicious yung pagkakatawag sa'yo ng sir, it doesn't matter. Pero kung tatawagin kang sir, tapos tatawa, di ba, alam mo na sa sarili mo Mhm. na medyo off yung pagkakagawa ng ganun sa'yo. So, but bottom line for me, it doesn't matter whether you call me mom or sir, as long as I feel that you're not disrespecting me, then that's good. Yeah. 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 That's good. True, oo. I guess Oo. mafe-feel mo na talaga if malicious, tama, yun yung term, ano? Oo. Mm-mm. Kasi naitanong ko yan, parang, alam mo yun, B, kumbaga, sa sports, okay? Sa boxing, yung nakaraang Olympics, siguro, Mm-mm. ayaw ko, napanood mo rin yun, di ba? Yes, napanood ko Ah, din. yeah, yung tapos meron din yan sa swimming kung saan yung transgender sumali sa swimming ng mga babae na kung saan nilampaso niya talaga yung mga babae, 'di ba? Kasi nga Mm-mm. ano siya physically lalaki talaga siya, 'di ba? Yes. Kumbaga Oo. they're so into it na pinipilit. And I don't mean to be disrespectful, Bino. Kumbaga, yung iba talaga na you think it's fair na yung iba na sumasali nga sa sport na okay, babae ako sabi nila tapos sasali sila sa mga sport na pambabae, yung gano'n. Um, Anong palagay mo dun? My take might be controversial when it comes to this topic. Kasi feeling ko, sa tingin ko, and this has been my belief na even with pageantry, di ba, na feeling ko, meron na bang different contests, for different genres. Alam mo, kaya nga, Ah, di ba, even with music, there's different genres. So there's rock, there's ballad, there's R&B. So feeling ko like if we're going to do it in sports, if you're transitioning, if you're a transgender, dapat meron din sariling competition, yung para sa ganyan. mga Yung transgender, if para sa mga oo, sa trans. mga transgender, if you're female, then if you were born female, then you also have your own competition. If you're Ah, born male, then you also have your own competition. So feeling ko kailangan lang magkaroon ng avenue for them na hindi talaga mag-mix din. Kasi it's hard to compete when different people have advantages, di ba? Like, if you have more testosterone in a way, yeah, then you're definitely going to have some more strength than one who doesn't have that much. So, ah, alam mo yun, parang feeling ko, um, it's better kung meron sana talagang sari-sariling competition in a way for them para mag-shine sila and patas yung if we want to look at it that way na yeah, yeah. patas yung laban. Oo. Sa mga Yun, pageant, may ano ba yun? May instance bang gano'n na sumali din yung may sumali na yata.
pageant din. Yes, Meron so din. sa Miss Universe, tanggap na ang mga trans na pwede na silang sumali At Miss, ano ba ang sa... definition ng trans, B? I don't think I am in the authority to define Uh-huh. being a trans woman. But sa pagkakaintindi ko, when you're trans, you are, if you're a trans woman, you are born female that want to live a life of being female. And so you want to get rid of your male Genitalia. attributes. Oo. Aha. So, yun. Yung iba nagpapa-surgery para lumaki yung dede nila. Yung iba nagpapatanggal ng kanilang ari para Oo. maging ganap na babae. And I so, see. and meron din sa lalaki, they want like females that want to become males, then they're also trans men. So yun, Oh. pinapatanggal naman nila yung boobs nila, and a lot of them would have to enhance their genitalia para magkaroon sila ng ability to, live a life of being a man. Oo. So, Oo. medyo mahirap for me to Naisip mo describe ba yun these na B? But I think the Na-consider mo ba? mindset B is that if correct, sorry, mga audience natin, correct me na lang din if I'm wrong, but they believe that yung kunyari trans paano ba to? Ano ba yung tawag na tawag? Gender. They feel na they're trapped in the wrong body. Yes. Di ba naniniwala Yes. nilang gender? Ano. Yes. They Mhm. feel like they're trapped in Do you the feel wrong like body. that? That's Sorry, Ina. Sa akin, that's okay. Oh, sorry. Ako, I don't feel, kaya nga tinanong ako ni Troy when we were first, yung aking jowa, tinanong niya ako if I have plans of transitioning. So, kasi, syempre ako, I sometimes dress up like a girl. So, medyo, nalito din siya kung ano ba ang orientation ko. Like, am I gay? Am I, do I have a desire to transition? At sinabi ko sa kanya na, no, I don't have a desire to transition. I just like being fabulous. So, yun. Kaya, So, iba pala yung definition. iba-iba. Yeah, oo. So, kaya nga sabi ko, ngayon, parang with everyone throwing labels of being non-binary, parang feeling ko lahat nagkalito-lituhan na sila kung ano talaga. So, ako sabi ko, you just be yourself, whoever you want to be, and however you want to be, then you be you, you are fabulous for who you are. Yeah. Yun. Okay. Oy, by the way, ka-clarify ko lang. Parang nabanggit ni Rice kanina yung controversy dun sa Boxing. boxing. Yeah. Kasi alam ko, ibang unique case yung sa Algerian Parang boxing. ano yata yun? Parang Assigned Sinabalta female yun. siya at birth. Ang ano niya talaga, assigned female. Pero parang she has a different condition, a special condition that yung testosterone level niya Mas mataas, yeah. Oo, mataas. But anyway, yeah, iba yung sitwasyon niya. So, basically, at female. yeah. Oo. Strength-wise, physically superior siya sa mga babae. Correct. But, where do we put her nga? Panginanganak siya, sabi sa kanya, female siya, It's, parang hindi mo rin siya masisi. Kumbaga ako din, ang hirap nga naman nung sitwasyon niya. Oo. So, hayaan natin si Olympics mag-figure out niya. Sila na ba? Hindi, yun nga, maganda yung point na, kumbaga yung mga nagsasabi na parang na-trap sila sa katawan na hindi para sa kanila. Diba? Oo. May ganun thinking talaga. Anyway, ito, before tayo mag-end, mag-1 hour na tayo. Ito, chika lang to, V, but at sabi mo, nagka-boyfriend kayo in the Philippines. I'm sure many are curious. May pagkakaiba ba being in a relationship with a foreigner? Well, in this case, a Canadian. How are they being partners? Mas malambing ba sila kaysa sa Pilipino? Just give us a Oo. may notice ka ba different?
I think I am very thankful and I'm very lucky kasi itong jowa ko si Troy, very understanding, very supportive, um, very loving, very sweet. Alam mo yun? Um, ang ano ko talaga was, when I was in the Philippines, when I was dating a Filipino, hindi ako ma-introduce sa pamilya niya na as jowa. So, yun yung isa sa mga pinaka parang insecurity ko that way na ganun. Pero nung kami nag-date ni Troy, I think a few months after we started going out, nung pinakilala na niya ako sa pamilya na parang naramdaman ko na, oh, okay, he's serious about me. Like, this is a relationship that I want to treasure. So parang sa tingin ko, um, alam mo, ang mga Pilipino din naman talagang lalaki ay mapagmahal. Iba din magmahal ang mga Pilipino. They're capable of loving, but unfortunately, maraming nag-hold back because they think na syempre Hindi ang pa pamilya accept. gusto. Parang Oo, hindi ma-accept dahil syempre yung mga magulang din nila gusto nila magkaapo, gusto ganyan na alam mo yun, parang gusto nila na babae talaga yung maging asawa nung anak nila na lalaki. And sa tingin ko nung nandito na parang hindi ganun sa kanila, parang it didn't matter as long as happy yung anak nila. Their families are very supportive with the life choices of their kids na alam mo yun, parang kung saan ka masaya, we will support you. Pero medyo sa Pilipinas, meron pang, alam mo yun, na kailangan ganito, kailangan magkaroon ng anak, mga ganyan. Yun lang yung nakita kong difference. But when it comes to being loving and being caring to their partners, maganda din karelasyon ang mga Pilipino and also with Canadians. Yung at least sa mga nakarelasyon ko, I felt so much love from them. It's just that yung difference is iba yung pressures ng Pilipinong lalaki na karelasyon or baklang karelasyon sa Pilipinas compared to here. Kasi yung pressure ng isang Pilipino na lalaki is yung pamilya gustong i-push na magkaroon sila ng mga anak at pamilya of their own. Whereas dito, parang hindi ganun na, you live your truth. You live a life that you want to live. Ganyan. Nice. O, di ang saya. O, di Oo ba? nga, no? Okay, o ano, may Hindi, pahabol pa kayo? We have a couple of minutes. Hindi, ito, joke lang to. Baka hindi nangunguha ng wallet. Hindi nangunguha. Natanong ko na medyo nga kanina eh. Meron pa din, Mark, di ba? Sabi ni V kanina. Hindi, dito sa Canada, Mark. Hindi yung partner niya. Oo. Meron pa rin dito sa Canada. Sorry kasi kanina may So, sinabi ko kanina na alam mo yung lumabas pero ito naman unfortunately Pinoy din tong nag-invite sa akin. Kaya pala, V. Oo. So, joke lang. tinetext ako, susunduin daw ako sa trabaho, labas daw kami, ganyan. Tapos, magugulat ka, pagdating doon, kasama pala yung buong barkada. So, akala mo siya lang yung ililibre mo, pero yung buong barkada pala yung ililibre mo. So, magugulat ka. So, syempre, talaga, next time na mag-invite, ay, sorry, hindi na po. Wala na pong hindi na po mauulit. You learn. You learn from those experiences. Yeah. Okay, Ovi, sobrang thank you for sharing with us your story. I hope you didn't feel offended with any of our questions. Medyo prank ka lang din kami minsan dito. I think hindi ko naman na-open si so much fun. Yeah, kasi hindi scripted eh. Hindi kumbaga kung ano lang yung matanong, yun lang talaga, di ba? Sana yun nga din, I hope na hindi ka na-offend sa mga question ko, 'di ba? In any way, I didn't mean that
Yung Yeah. yun lang, oo, nagtatanong lang. But it was a good conversation. It gives Oo, viewers a maganda. good glimpse of how it is living here Oo. in Canada with an LGBT being in an LGBT relationship. O, diba? Tsaka Oo. marami So fab. marami nagre-request ng ganitong episode. Ang daming Oo. nagre-request na Correct. Pride Month sana eh. Yung nga lang sobrang busy ni Vittory Vita talagang ganon eh. Daming racket di ba? Yeah. Pwede No, kong sabihin kung gusto promote Vittory Yun. sa mga racket. Yeah, no, but we will also hear. Oh, yeah. Oo. Baka gusto nyo kunin si V for your events host and content creator. Ayun, nakasulat sa kanya. Oh, yan. Follow nyo rin siya sa kanyang Facebook page. Tignan nyo siya in action, di ba? Yan, no? Fabulous. Oo. Sabi nga niya, no? Talaga naman, no? Sabi ko nga, if puntahan nila yung Facebook page mo, V, mas marami pang mga daring na mga pictures, hindi ko lang pinake-up. Naku po, grabe yung cleavage. Grabe, ang taray. B, do you think maggaganyan ka ba sa Pilipinas? Yung talaga really coming out, yung gaya ng ginawa mo ngayon? Kung dun ako sa Pilipinas, siguro, kung nagstay ako sa Pilipinas, it might have taken me a longer time to do it because parang mas empower siguro ako dito nung nagpunta ako dito kasi nakikita ko na pwede akong maging who I really want. Yeah. Oo. So, siguro darating din ako doon, but I don't know how long I'd be able to do it or how long I'd be able to reach that point. Pero dito medyo napabilis yung pagiging who I am. Yeah. Pagiging fabulous ni Vittory. May sign to si Vittory. Di ba may sign ka yung pag napapanood ko sa vlog. Vittory Vita. Ay, Vittory. Sabay-sabay tayo. Okay ba? Okay. So, tayo. sa vlog ko, I always say na, when it's, keep on watching Vittory Vita TV because when it's fun, it's Vittory Vita. Okay, on that note, sige, we'll end episode 47 here. Maraming salamat. Thank you, B. Thank you. Yeah, okay. So that's it. Thank you so much, Ina, Rice, and Mark for having me. It's been a pleasure. It was nice chatting with you about life in Canada. Alam mo, feeling ko ang daming mga experiences ng mga Filipinos that have come here that needs to be shared to the world kasi iba-iba tayo ng mga tinatahak na landas sa buhay. And so I feel like each person has a beautiful story to tell about their journey here. Yeah. Correct. Okay. That's it, guys. We'll end this episode here. Maraming salamat ulit, V. And yeah, okay, we'll see you guys in the next episode. Bye! Thank you.